Hindi po pwede yung magpaparatang ka ng tao na wala kang hawak na ebidensya. Alam natin, no, na si Kuya Brooks ay hindi yan gumagawa ng pansarili niyang mga desisyon, kundi umaasa lamang siya sa kanyang mga advisors, which is andyan dyan si Lorne at saka si Red Noveno. Gusto mo sampo lang kita? Raulo ka. Ang gigigil ako dito sa baklang to. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati naman sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Gawan lang po natin ng reaction video, yung patungkol po dito sa dalawang kasamahan ho natin. Patungkol ho kay Sangkay at saka po kay Red Noveno. Na kung saan po dito, mukhang galit na galit po si Red Noveno kay Sangkay. At meron siyang pagbabanta, mga kabayan po natin. Sino ho kaya ang may kasalanan sa dalawa? So pag-usapan po natin yan. Pero bago po yun, paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page. Pwede po nating i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat po. At siyempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, suportahan po natin. Kasama po yung ating mga kasamahan din po sa Team Kalingap, mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong mainit na usapin ni na Sangkay at saka po ni Red Noveno. Na alam naman po natin, si Red Noveno ho ay bihira ho yan na marinig natin na ganito ang sinasabi, ganito kagalit. So sa pagkakataong ito po, napanood po natin siya, galit na galit po. So ang gagawin po natin dito, pag-aralan po natin, bakit nga ba nagagalit po si Red Noveno? Sa inyo pong kaalaman, ang issue po ay patungkol pa rin po dito sa nababalita na magiging presidente ng mga presidente po si Kuya Brooks, mga kabayan po natin. Na kung saan hanggang ngayon po ay medyo mainit pa rin po ang usapin. Sinasabi ng ilan na baka prank lang naman ito. Sabi naman ng ilan, ito po ay totoo dahil nga raw po si Kuya Brooks ay nagbababa po madalas ng kanyang rules. Tapos may mga sinasabi rin po siya doon sa mga kumukontra sa kanya na parang gusto niyang bumaba na. Kasi sila mismo nagsabi na bababa sila kapag si Kuya Brooks po ay maging presidente ng mga presidente ng mga reactors. So dahil po dito, nagkaroon ho ng hindi pagkakaintindihan ho yung magkabilang partido, sabihin natin. Yung isa kasing grupo ho, yung kina Lorne at saka si Red Noveno, ay isa sa mga miyembro ho ng Team Brooks. Tapos syempre kung sinasangkay naman ho, ay nandito naman sa Karepa, mga kabayan po natin. Bagamat hindi naman dapat mag-aaway po yan. Kaso nga lang po dahil sa mga usapin, napapansin natin may konting problema. So ang gawin po natin, isa-isahin muna natin. Pakinggan muna natin yung sinasabi ni Sangkay na kung saan ho ay hindi nagustuhan ni na Red Noveno. Kung si Kuya Brooks man ay mayroong mga advisors, alam natin, no, na si Kuya Brooks ay hindi yan gumagawa ng pansarili niyang mga desisyon, kundi umaasa lamang siya sa kanyang mga advisors, which is andyan dyan si Lorne at saka si Red Noveno. No? Isa rin yan na kanyang mga advisors na hindi marunong mag-isip. No? Hindi ko alam kung saan galing yung mga utak ng mga ito na advisors, na turingang advisors, pero hindi pinag-iisipan yung kanilang mga galawan. Kagaya niyan, yung sinabi ko, mas lalo lamang nagiging nagtitrigger, no, yung mga tao, yung galit nila dito sa grupo na ito. Kung kayo, mga advisors kayo dyan, pag-isipan nyo mabuti. Ito sasabihin ko sa inyo, meron pa, no, kinukuha nila si Michelle Japina, si Joel Salcedo, which is alam naman natin, no, na bashers yan ng Kalingap. Balahura yung mga yan. So saan yung utak doon? Saan dinampot ninyo yung mga utak ninyo na para kunin yung mga bashers ng Kalingap? So ibig sabihin, ang mangyayari dyan, pagkagrupo nyo na yan, sina Joel Salcedo, sina Michelle Japina, bashers na rin kayo ng Kalingap. Diba? Kasi yan yung pinangangalandakan ni Kuya Brooks kanina sa kanyang live, kanina lamang, no, na meron siyang mga rules, no, yung isa sa mga rules niya, 3 days. Katangahan, di ba? Ibig sabihin, hindi gumagana yung mga utak ng mga ito, lalo't lalo na yung mga advisors niya, yan si Lorne at saka si Red Noveno. Yan yung nagpupush dito talaga sa kay Kuya Brooks. Sinabi ko na sa inyo nung nakaraan, no, ang mga yan, atat na atat yan, pinupush si Kuya Brooks, no, na maging presidente para sila magkaroon ng posisyon dito sa loob ng Kalingap. Kasi wala sila
Alam natin na wala silang mapuntahan. Wala yung Danjoy. Nasaan na wala na, saan sila pupunta? Nga. So ayun mga kabayan po natin, yun po ang ilan sa mga binanggit po ni Sangkay, isa po sa mga reactor po, nakasamahan po natin sa Team Kalingap. At napansin po natin doon, ang nabanggit niya, parang isa sa mga advisor, sina Red Noveno, sina Lorne TV, yung kanyang asawa, dito nga po kay Kuya Brooks. Na kung saan naman ho, alam naman natin, na si Kuya Brooks po sa ngayon ay maraming pumupuna. Kumbaga ho, mainit po siya sa lahat. Sa mga viewers, sa mga reactors, mainit na mainit po yan. So ngayon naman po, para balanse po tayo, pakinggan naman po natin ang sinasabi ni Red Noveno. Ito ay patunay lang, no? Patunay na ang mga pinagsasabi nitong baklang ito ay mga walang katotohanan, ano? Na pinaparatangan po tayo, pinangalanan tayo na tayo ro ay palpak na advisor ni Kuya Brooks, ano? At ito ay patunay lang na ang mga sinasabi nito ay mga walang batayan, no? Mga sabi-sabi. Sa haba ng panahon na hindi ako nagsasalita, ano? Hindi ako nakikialam sa mga issue. Pero pinangalanan ako nitong baklang to eh. Subukan mo pumunta ka rito sa sa Dait, sagot ko yung hotel mo. Mag-imbestiga ka rito at patunayan mo lahat ng sinasabi mo. Tarantado ka. Sira ulo ka. Anak ng puta, ako nananahimik ako para si Kuya Brooks, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng advisean yan, gago. Napakasira ulo nito, wag mo akong isama sa mga ginagago mo, ha. Tarantado kang bakla ka. May kalalagyan ka sa akin. Tadong to. Tagal nananahimik ako rito, idadamay mo ako, sira ulo ka. Punyeta ka, bakla ka. Iwasan mo lang, no? Iwasan mo lang mag-cross ang landas natin. Iregaluhan kita. Magugustuhan mo yung regalo ko. Regaluhan kita. Matutuwa ka. Sira ulo ka, pinangalanan mo ako, nanahimik ako. Umiiwas nga ako sa mga anak ko. Punyeta. Ayaw nga kitang ang dami mo ng binabastos dito sa loob ng Kalingap. Pinanonood lang kita, pinapasensyahan kita. Sira ulo tong baklang to. Ang alam mo, manira ng tao. Yan ang alam mo. Sabihin mo walang laman ng utak ni Kuya Brooks sa mga advice namin. Wala, hindi naman kami nag-a-advise sa kanya. Si Kuya Brooks ba, ma-advisean mo yan? Sira ulo kang bakla ka. Nako. Ewan ko sa'yo. Hindi ako nakikipag-away ng bungangaan. Alam mo, ang laban na alam ko, hindi bungangaan. Ang gigigil ako dito sa baklang to. Punyeta kang bakla ka. Mga paratang mo, mga pinagsasabi mo. Ako ang may alam, may mga bayarang reaktor. Oh. Sino-sino yan? Ilalabas ko yan. Sino nagbayad? Sino binayaran? Hindi nga ako nagsasalita kahit may alam ako. Sira ulo tong baklang to eh. Hindi po pwede yung magpaparatang ka ng tao na wala kang hawak na ebidensya. Anong palagay mo sa sarili mo? Hindi pwedeng ganon. Pwede, libelos nga yung ginagawa mo eh. Gusto mo sample lang kita? Sira ulo ka. Sample lang kita eh. Wala kasing tumatapat sa'yo, tatapatan kita, gago ka. Pahimasin kita ng rehas, gago ka. Ang dami kong naipon. Sira ulo tong baklang to. So ayun mga kabayan po natin, kita natin yun. Galit na galit po si Red Noveno.
Bihira po natin siyang makitang ganito, mga kabayan po natin. Si Red po ay nakasama na po natin yan. Maraming pagkakataon ho na nakakausap natin yan, nakakwento-kwentuhan. Tahimik po ito kung tutuusin po, hindi siya pala imik. Bagamat sa pagkakaalam po natin, ang kanyang background ay parang nasa military or kaya parang sundalo. Nung aktibo pa po siya, yan po ang trabaho niya. At kung hindi ko nagkakamali, may naikwento pa yan sa amin. Pantungkol nga po doon sa naging work niya noon at paano siya napunta sa Kalingap. Pero siyempre po, labas naman po yun sa usapan. Ang napansin lang po natin dito, talagang nagagalit siya. Hindi niya matanggap na parang pagbintangan ho sila na sila po ang pinaka-advisor ni Kuya Brooks. Kaso nga lang kung titingnan po natin, talagang pinairal niya po yung galit niya. Na sa tingin ho natin, parang medyo sumobra mga kabayan natin hanggat sa parang may konti siyang pagbabanta. Ano po, na kung sakasakali daw magkita sila ni Sangkay, parang ano po, may iririgalo siya. So medyo ho hindi maganda kung atin pong susuriin mga kabayan po natin. Bilang magkakasama po sa Team Kalingap, medyo kumbaga kung may konting problema, mapag-usapan, konsiderasyon, ipairalin pa rin po natin. Bagamat siyempre po, yun naman ay karapatan ni Red Noveno. Kung may nasa isip siyang gustong gawin kay Sangkay, o kaya naman kung gusto niya magdemanda, nasa kanya naman po. Pero kung ako po ang tatanungin, ang may advice natin, daanin lang natin sa magandang usapan. Nandiyan naman po si Kuya Bal Santos Matubang. Kung ano po ang hindi mo nagustuhan sa isa sa mga kasamahan nating reactors, pwede nating ipakiusap kay Kuya Bal na pagsabihan. Tapos kung sakasakaling pinagsabihan, ayaw pa rin, nagmamatigas, siguro pwede nang gawan ng aksyon. Yung aksyon po na hindi naman masakit sa katawan. Kung halimbawa merong grounds para idemanda, maaari namang idemanda yon mga kabayan natin. Ano po? So yan ang pakiusap po natin sa partner Red Noveno. Dito naman kay Sangkay, napansin natin, bagamat yung kanyang statement ay parang sigurado siya doon sa pagiging advisor ni Lorne at saka ni Red Noveno kay Kuya Brooks. Kaso nga lang parang wala naman siyang naipakita na parang ebidensya, masasabi natin. Siguro yun ang assessment niya, parang opinion ni Sangkay. Kaya niya nasabi yun. Pero ang sa atin po dito kasi parang parang na-divert yung usapan, kumbaga naka-focus tayo doon sa pagiging presidente ng mga presidente ni Kuya Brooks. Ngayon po pati po yung parang pinaka-advisor ay nadamay at yun nga po ay nag-react. Pero siyempre ganoon pa rin kung ito po ay madadaan sa magandang usapan, pagkasunduan. Kasi kung ito po ay magsasagutan, talagang tatagal po yan. At baka makapagsalita po tayo ng hindi maganda, so lalong lalala po ang sitwasyon. Tayo po ay nasa Kalingap, one Kalingap, one family. So tayo pa ba ang magbabangayan? Di ba mga kabayan po natin? So ang may advice natin, total nakapagsalita na po yung bawat isa, huwag na ho nating dagdagan. Ang pinaka-the best ho dito ay mag-usap na lang kayo or kailangan nyo si Kuya Bal para pagkasunduin ito para wala na hong issue. Sabi nga ni Kuya Mel, ang gawan natin ng issue, kaya ang parang sagutin natin ay yung mga anti-Kalingap, hindi yung pareho Kalingap. Ano po? Kung saan po ay tama naman. So siguro po naiintindihan ng mga viewers natin, hindi ko alam kung anong saloobin po ninyo. Pwede nyo pong i-comment dito sa comment section. Ano nga bang ating opinion? Sino nga ba sa tingin natin ang parang may nagawang kasalanan dito? So yun naman po ay kalayaan ng mga viewers natin na hindi naman po natin po pwedeng saklawan. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video sa pagkakataong ito. Ang masasabi lang po natin dito, pairalin pa rin po natin yung pagkakaisa sa Kalingap. Mahalin po natin ang kapwa po natin, mga kasamahan po natin sa Team Kalingap. Kung merong konting mga diskusyon o kaya hindi pagkakaintindihan, yun po ay naaayos naman. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta po sa atin, lalo na po yung hindi po nag-skip ng ads sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page po. At yung mga nag-share. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!